Taas yung kamay, mga minamahal. Alangin po tayo. Opo na ng Diyos, maraming salamat sa dakilang pag-ibig, habagatawa mo sa amin. Binigyan mo kami sa araw to ng pagkakataon, kalayaan, mapurihan, mawitan, pasalamatan ka namin, masamba ka namin sa katapusan ng linggo, sa buwan ng Disyembre, sa taon 2024. Maraming salamat. Ito po ay nagkataon pa. Nagkilala namin yung kamatayan sa Kalbaryo. Salamat, Lord. It brings to give you thanksgiving and gratefulness sa iyong pag-ibig sa amin, linigtas mo the whole round year, Lord. Ginagabay sa amin, nagpapala sa amin, Lord. Sa oras to, gabihan mo ako, wala kang magawala ka. Anoint me to live with me sa wisdom and power, and cast out demons, hindrances in the range of the first leading prayer, the living pastor. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, and I give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord, and remembering and cherishing the blessed memories and teaching of beloved Noble Pastor Almeida and beloved Pastor Leon Almeida, and blessed greetings to the whole blessed Almeida family, beloved children, and to all my co-preachers, co-workers, sa inyo lahat mga minamahal kapatiran, to all my beloved family, sa mga bisita at sa lahat ng mga webcast viewer natin na rito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Merry Christmas to all of you. Christmas naman ngayon. Wala pa man bagong taon. Kaya mga mahal, alam mo, sabi nga itong pinaka-year-end service natin, last Sunday of the month of December in the year 2024. Kaya pinagpala tayo dahil nagkataon pa na ating Holy Supper. Amen? Kaya lubos-lubos yung ating pagsamba ngayon ay lubos-lubos itong pagpasalamat sa Diyos. Diba? In the whole year round. Siyempre, hindi pwedeng tayo magpasalamat. Nakasugakod tayo sa 12 kabulan, 12 months. Maminawal hanggang ngayon, dito pa tayo. Kaya marami tayong dapat pasalamatan, di ba? The triumph, the victory, the blessing, protection, strength, peace and joy, gladness, tanan, the answers of our prayer. Lahat, everything, napakarami na pasalamatan. Still, we are always in the hands of God. Protektado tayo ng Panginoon, pinagpala tayo ng Diyos. So marami tayong dapat pasalamatan. Kaya nang sumasamba tayo para magpasalamat, lalo ngayon, naalala pa natin yung kamatayan ng Panginoon, so napakaganda. Amen? Napakaganda, pinagpala tayo ng Diyos sa mga testimony that we heard. Grabe mga milagro, himala, hindi basta-basta. Our God is an awesome God. Is a wonderful God. Powerful God that we serve. Pinagaling karamdaman, binago, pinagpala tayo ng Diyos. Kaya sino pong hindi maglingkod sa Diyos? Sino pong hindi magpuri sa Diyos? Sino po hindi magpasalamat sa Panginoon? Amen? Inigtas, binigyan na tayo ng kaligtasan, buhay na walang gan, binago pa tayo, pinagaling pa tayo, so walang dapat tayo i-question. Magpatuloy na lang tayo maglingkod sa Diyos. Amen ba? Palakpakan po natin ating Panginoon. Kasi wala naman dapat tayo i-question eh. Sabi nga ng Pastor, if you have question, you have to question your question. Or question yourself. Don't question the power of God. Huwag natin questionin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sa araw na ito, mga minamahal, ang ating pag-usapan ay about Thanksgiving. What is the meaning of Thanksgiving in the Bible? Ano ba yung meaning ng Thanksgiving sa Biblia, ang pagpapasalamat? Amen ba? Alam natin, magpasalamat, salamat. Pero kung malaman natin ang totoong meaning ng Thanksgiving sa Biblia, mga minamahal, dapat para nga palagi tayong magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Thanksgiving means devotion, sacrifice of praise, or an offering. Ulitin ko Thanksgiving means devotion. Ano yung devotion? Yung willingness to continue serving the Lord. Amen?
malasakit, maging banal sa harapan ng Diyos. That is devotion. Sacrifices, praise, sakripisyo na paglingkod at mga pagpupuri sa Diyos. Or an offering. Ano yung offering? Offering of our body, an offering of our material and financial blessing. Kasama po yun sa ginatawag na thanksgiving. Amen ba? Thanksgiving is to glorify God. Yeah? Ang papasalamat ay para pagluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Thanksgiving is to glorify God as an act of worship. As an act of worship. Thanksgiving is to glorify God as an act of worship. Gawa ng pagsamba. Kaya dito tayo ngayon, nagpasalamat tayo because we glorify God. If we glorify God, that is an act of worship. Kaya dito, gawa po yon ng pagsamba. Sumasamba tayo ngayon sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. As an act of worship, giving thanks for all things as a part of God's providence that giveth in our life. Giving thanks, magbigay pasalamat sa lahat ng bagay. Tamo? Giving thanks to all things. So alalahanin mo lahat ng bagay na dumating sa buhay mo. Ngayon, bilangin mo, sabi naman ng pastor, count your blessing, name them one by one since you meet the Lord until now. Bilangin mo isa-isa ang mga pagpapala, even trials, that is the part of blessing. Because trials is blessing. Sabi kanina ng ating mga kapatid, nag-testify. Ang pagsubok pala sa buhay ay pagpapala. Di kung may pagsubok, lalo ka magpakainit, lalo ka marunong magpupuri, lalo ka magsamba, lalo ma-release yung faith mo, manampalataya ka. So that is a part of worship. Parts of thanksgiving, ang mga pagsubok. Kaya kasama po yan. Kaya sa Biblia, give thanks for all the things. For all things that we have. As a part of God's providence. Lahat yan, kaparte sa grasya, biyaya ng Diyos binigay sa atin. Hindi lamang puro blessing, material, financial, kundi apple bati trials. That is the part of God's providence na binigay sa atin. Lahat yan, atin pasalamatan. Bakit? Kahit may pagsubok, may problema, may mga karamdaman, still, nagpatuloy tayo, nagpuri, naglingkod sa iyo sa pasalamat. That is a part of God's providence in our life. Until now, dito pa rin tayo, pinanghawakan tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Bisan naramdaman kami sa ang Kristiyano kasi, nagpapasalamat lang, may mga Thanksgiving service, araw na ng Pasko. Kasi ang Pasko mang yun, araw na mga nagpapasalamat sa Diyos. We're grateful to a loving God. Sabi sa Biblia that this day in the city of David was born a Savior, the Son of God. Became a Savior, kaya maraming tao nagbayas na buong daigdig, pati yung tatlong magi, yung mga wise men, nagtuwa sila ang buong daigdig, even the angels in heaven, the multitude of angels rejoicing in heaven, glorify God, give highest praises to our loving God. Nung nakita na pinanganak ang bata sa sanggol, yung sanggol in a manger, sa pasungan pa, sabsaban ng kabayo, marumi pa yon. Kundi nagpasalamat sila, humapa sa lupa, yung tatlong wise men, nagdala-dalang regalo, grabe pagpasalamat, they worship, they kneel down on the face to the ground and worship the Lord and glorify God. Nagpasalamat sila na sa araw na to, pinanganak ang Savior, tagapagligtas ng buong daigdig. That's why nagdala sila ng iba-ibang, hindi basta-basta special na regalo. Gold, frankincense, and myrrh. Ang gold nag-represent sa kanyang kingship. Sa iyang pagkahari. Amen ba? Amen? Sa kanyang paghahari. Frankincense, nag-represent ng kanyang his divinity. Ang kanyang pagka-Diyos. The myrrh, ang mira is a herbs. Pinakamabangong herbs na ginagamit sa
pahumot, pabango sa embalming. The myrrh is symbol of the paglibing, the burial of the Lord. Ngayon ang ibigay na pabango sa kanyang katawan. Yung myrrh is a herb na pinakamabango, mga minamahal. Yan ang symbols, mga specific symbols ng mga tatlong hari na dalang regalo. Ang gold, His kingship, is the King of Kings and the Lord of Lords. The frankincense is His divinity, ang kanyang pagkadiyos, at ang kanyang Diyos, mga His majesty. Ang myrrh is ready for His burial. Mabango yun, pangbuhos sa mga mag-imbalsama sa langit. Bakit? Hindi pa niya alam nga ang anak ng Diyos itanganak, pero ba't nagulat sila? Bakit yun ang kanilang nilalang regalo? Sabihin, ang panganakan ng Panginoon nakaplaster na. Amen? Amen! All things are planned by the Lord. Gayon ang nangyari. Para ano? Yung pinaka-the best na plano sa atin upang dalhin sa atin ang libreng kaligtasan. Ayun, naligtas po tayo. Amen ba? Amen! Amen! Sabi ito, what is the real meaning of Christmas? According to the Bible, because Christmas is about the birth of the Son, God's Son, Jesus. It is about how He came to give us love, hope, and joy. Yung message ng Christmas is about the birth of God's Son, Jesus, the birth of Christ, para magkaroon ng kaligtasan ang buong daigdig. It is about to give us love, upang tayo po'y bigyan ng totoong pagmamahal, hope and joy, totoong pagmamahal, bigyan tayo ng pag-asa na kayo magkaroon ng buhay na walang gan. At bigyan tayo totoong kagalakan, joy, na sa kabila ng grabing kalungkutan, problema, kung ating tanggapin ang Diyos, magkaroon tayo ng complete joy. Kaya kanta, joy to the world. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ay hindi lang pakibasa, Luke chapter 2, verse 9 up to 11. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 2, ang talata ay 9 hanggang 11. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kalulatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila ay totoong nangatakot. Yes. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan. 11. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya minamahal, ito po ang sabi ng Biblia sa Lucas chapter 2. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. The Christ is the Lord. Ang Kristo, Christ meaning the Messiah, the messenger, the anointed one. Ang Panginoon, He is the Messiah, the messenger, to preach the gospel, to give salvation, light to the world. Then He is the anointed one. Bilang tao, He's the anointed one. That's why Jesus Christ. Ang iba naman apelido daw. Walang apelido ang Panginoon. Hindi po apelido yung Christ. Jesus Christ meaning the Messiah, the messenger, the Christ, the anointed one. Christ, the Savior of mankind. Yun po ang meaning ng Christ. Jesus Christ. Amen? Tagapagligtas sa buong daigdig ng minamahal. Kaya yun ang pinakaminsahe na Christmas is about the birth of Christ. Nga sa araw na yon, pinanganak ang anak ng Diyos, ang Kristo, tagapagligtas ng buong daigdig. That's why, bakit nag-celebrate tayo ng Christmas? Not just because of Christmas, December 25, ng mga namahal, hindi po yun. Kasi nagbigay ng Christmas ng 2025 ay mga sa reliyon natin yan. In Gregorian calendar. Actually, sa panahon ng Panginoon, ang kapanganakan ay winter time. Winter time. Kaya malamig. Kaya siguro, para maisip nila nga para may adlaw, may pizza, to celebrate, kaya nilagyan nila ng pizza.
25. So, ang atin naman doon, kasi may nga, ba't sumusunod-sunod tayo? Hindi. Logically, kung ang mga tao sa libutan ng makasalanan, sa mga reliyon, na wala sila maka-experience sa kapangyarihan, kabutihan ng Diyos sa buhay, sila gani nag-celebrate ng Christmas. How much more? Kita, nga tanan kita nakatanggap ng biyaya, grasya, pagpapala ng mumula sa Diyos. Kung sila nag-celebrate with love and joy and hope, mas lalo tayo. Yan na nakilala natin, Panginoon, nagkaroon tayo ng totoong pag-ibig sa Diyos, binahal tayo ng Diyos. Nagkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang gan, hitay tapon sa impyerno, nagkaroon tayo ng complete joy, from sadness, from loneliness, broken-hearted, problems lahat, nagkaroon tayo ng complete joy because we accept the Lord as our personal Savior, Lord of our life. Yung Kristo na pinak sa yuta. So dapat tayo, kung may mag-celebrate, tayo ang dapat mag-celebrate. Ang pag-celebrate, hindi dahil sa Christmas, sa mga bells, mga Christmas tree. Hindi po. Dahil nagpasalamat tayo sa ating Panginoon na may Kristo na pinanganak, nagkaroon tayo ng totoong pag-asa sa buhay na walang gan. So if we celebrate Christmas because we give thanks to our loving God. It's a thanksgiving. Amen ba? Thanksgiving. Ito yun, Thanksgiving to eh. Kasi ang Thanksgiving according to the Bible, is about the birth of Christ. Meaning is devotion. Devotion, sacrifice of praise, then offering. As an act of worship, nandito tayo. Kaya itong araw na to, sumasamba tayo, nagpupuri tayo, nagdevotion tayo, nagsakripisyo tayo, umpisa pa ng anong oras hanggang ngayon, mainit ang simbahan. But don't worry. Sa inyong pagkakaisa, by the will of God, through prayer ng mga pastor, magkaroon tayo ng lupa na mabili. Sa tagal ng panahon, hanap natin, grabe ang Panginoon gagawa. He make a way ba that seems to be no way. Itong chapel, gusto na ako may story yung mga may-ari. It so happen, sila mismo ang gusto makipag-istorya sa atin. Nagulat kami, 3 yung kapatid na babae. Sabi kay Brother Ped, Beloved OP, gusto na makipag-istorya sa inyo. Yung leader. Imagine 3 o'clock ng Saturday, before anniversary, pumunta sila sa Jollibee. Jollibee, 3 o'clock lang kita. 3 babae, matatanda na. Gusto na ako mamit. Ay gusto pala nila makipag-bargaining. Dahil yung mga pamangkin nila magtakbo ng mayor sa El Salvador. Si Macmac Tan. Sa yung si Janjan Noble. Ay sabi ng ilang administrator, si Lito Fernandez, istoryan sila. Ma'am, Aida, sino ba itong mga doktora? Ang taga-Diyos mo ko say, sa una pa, noon pa, silang nagpadaig, nagpapanalo palagi kay Mayor Tan. Bara na, ano sila? Nung tinanong ako, Pastor, sorry ayan ang tawag nila sa atin. Hindi tayo pastor. Sir, ilan ba kayo dyan nga magbuto? Hindi pa ako nakasagot. Ang sumagot, sino? Yung ilang administrator. Ay, marami sila. Mga 180 lahat sila. Kung, 180 kami. Kaya sabi ko, panalo na yung pamangkin nyo. Ayaw kabala ka. Tulong-tulungan namin kayo. Sabi ng doktora, ay, hindi na namin kayo pa-increasean. Hindi na namin kayo paalisin dyan. Sabi ko, di. Basi mamaya-mang, pagpagandahin namin simbahan, mga trusses na, pagpaalisin nyo kami. Baka sitain kayo ng obo. Yung obo, yung para nag-ano sa gooding permit ba? Hindi naman kami palisin, kaya hindi naman namin bibigay, dahan-dahan lang. Itago namin sa loob yung mga tobo, mga balas. Bisabihin, aprobado sila. Pero sila, mahirap yung salita. Maganda may written. Ngayon, next week, may tumawag sa akin. Manager ng bangko, security bank, hindi manager, parang finance, si Carl. Pastor, may lupa na bang? Dami lupa pinunta namin sa lugar. May sa Taytay, bundok. Malayo yun. Hindi kayo doon. Kung gusto ka, may tawagan ako. May-ari ng lupa si
Jasmine Sarmiento. May-ari lupa. Ang alam mong lupa nila, dyan lang sa Igpit, before Tulay, sa right left side. Naba, ang lupa na tag 700,000, tag 7,000 ang per square meters, tag 5,000. Sabihin din namin makaya yan, sir. Sabi niya, ma'am, yung mga doon sa loob-looban, basi pwede mura lang. Sabi niya, mayroon, Carl, 4,000 square meter, 2,800 lang. Yun ang pumunta na kami next day, pinunta namin, yung mga squatter. Kung layo man to, ma'am, bigyan mo lang kami kay 2,000 square meters, malaki na basta sa tabi ng daan. Pumunta dito, nang dala ng mapa, may nakita ako, sabi ito, tabi talaga ng daan, sir. May 300, may 600, 900 na. So sa 300,700, sa likod, dugtungan na kita dito ng 1,100 para buo 2,000 square meters ang gusto mong kuning at chapel. Tabi pa ng daan, tabi mismo ng highway. Sabi ko, malalim man, di namin kaya. 2008, yung total ko, 5.6 million eh. Up mo, malaki kayo. Sabi niya, ano bang gusto mo? So, pwede ka mag-down. Yung natira, bayaran mo ng 2 years. Hindi natin magaya 2 years ba? 3 years, 4 years, pwede ba? Sige, i-arrange natin. Uy, base kalooban na ito ng Panginoon. Sabi niya, may partner akong engineer, gusto ko yung townhouse yun. So kung magpapiling kami ng lupa, kaysa sentro man ka, isama ko na piling ang lupa nyo. Sabi ko, Lord, parang kalooban mo. Kasi kung magpiling kami ng lupa, abutin milyon. Isama nila sa piling, hindi na tayo magpipiling, magtambak. So plastado ng simbahan natin. Highway, before Tulay, may checkpoint, dito lang yon sa tabi. So sinabi ko lang sa inyong lahat, kaya wala naman talaga magbayad ng lupa, kayo. Wala mang may kwarta. Gusto natin magkatayo ng simbahan, so kayo magbayad. Kaya nyo ba bayaran? Kaya nyo ba bayaran? Praise the Lord. Kalooban. Kasi nag-response kayo. Yung sabi nyong amen, ibig sabihin, nag-granted ng Panginoon yan. Kaya sinasabi ko lang sa inyo, in these future days, next year, loobin ng Panginoon. I-arrange natin. Gabi opportunity, dito pumayag ng may-ari, pwede tayo magpa-repair, pero mas maganda yung sarili natin. Amen. Dahan-dahan, 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 hindi pababalik ang Diyos, may tayo yung chapel ng James sa MCDO, kahabagan, pray ng mga pastor, alisin ang hadlang ng Diyos, pass out, hindrances, kayo po ang katabang kakaisa namin. Kayo po ang aming kapartner sa buhay, spiritual, sa paglingkod sa Diyos. Pag makita nyo, magbigay kayo na magbigay, hindi naman sa atin yung personal, that is for His glory, for the church, lalo kayo pagpapalain. Yan ang i-exhort namin sa giving sa inyo, Exodus chapter 36 verse 5. Yung Israel naggawa ng templo, gumawa ng templo. Sabi ni Moses, magbigay kayo lahat. Grabe mga kapatiran, mga Israelite people, nagdalan, ginto, pilak, tanan, grabe. Kinilo-kilo sa kusako nga ginto para itulong, para ipabuild ng chapel. Kaya anong sabi doon? Ang the people bring much more than enough for the service of the work of God. Ang mga tao nagdala ng sobra at higit pa sa pangailangan ng gawain ng Diyos. Sobra sa insakto. Nung nakita ni Moses, grabe, punong-puno na yung budiga ng mga ginto, pilaklat na mga kwarta. Si Moses nag-announce ulit, sabihin sa mga elders, wag na sila magdala ng offering. Bakit? Hindi na magkasya sa budiga. Sana maging ganun tayo. Sobra-sobrang pagpapala para walang problema. Tuloy-tuloy ang trabaho. Bakit? Sobra-sobra ang mga pagpapala. The people bring much more than enough to the work of the ministry. Hindi man tayo karapat-dapat, ginagamit tayo ng Diyos. It's a part of God's providence. Kaparte yan sa grasya, provision, binigyan ng Diyos sa inyo. It's a part of God's providence. Isa yan na dapat natin pasalamatan. It's a part of devotion, sacrifices, praise, and offering, and worship to a loving God. Kasama po yun.
Kaya sinasabi natin para kayo ay pangpapalain ng ating mahal na Panginoon. Barang malungkot pang kamo. Pag iniisip ng iba, so sige naman ni pangayo, plead yes, si Brandy. Sino nang pangayuan ko? Ano ito mangayo tayo sa mga politiko? Amen? Ang Diyos natin makapangyarihan. Kaya dahil sa God's provision sa atin, nga pinagbigay sa inyo, kayong gagamitin ng Diyos to give your tithes and offering, your pledges, love offering for the church. Dahil sabi ng Moses and the people bring much more than enough to the work of the ministry. Kaya, surrender na si Moses, wag na magdala kasi wala nang mapaglagyan ng budiga. Hindi natin intuin ito, wala pa man tayo budiga. Dapat gawa tayo ng budiga siguro. Doon lahat ibigay ang mga pledges. Ito kaya, gawin natin budiga dito. Para, pag sabi ng engineer, itong paliton, palahin na ba? Palit hardware. Amen? Wala ba imposible? Yun yung patulog-tulog, di magbigay ba? Pero kinanggalagat matag, sa una-una ni kamayra ng 5 million. Kayang-kaya ko na. Yung sigitlog-tulog mo, sige pangayo pamasko. Palakpak. Palakpak. Buhay ang Diyos. Ay umpisa Thanksgiving natin ngayon. Mamaya, mayroon pang Thanksgiving yung mga children's choir. Amen? Kaya huwag kayong matisod, baka may lalapit siyo hingi ng inyong, maghingi ng, anong tawag nito, solicitation. Kaya magbigay kayo kasi Thanksgiving yun eh. Part of providence yan, galing sa Diyos binigay sa inyo. Gagamitin kayo, parang may makain yung mga children's choir, kaya mag-solicit sa inyo yung mga choir member. Mamaya mag-meeting yung choir member naman, para naman bukas. Bukas, mayroon naman tayong Thanksgiving bukas. Tuloy-tuloy yung Thanksgiving kasi year-end Thanksgiving. Na dapat magpasalamat tayo sa lahat na provision pagpapala. Thanksgiving is a devotion. Mag-devote pa rin tayo, magpuri pa rin tayo, magpatuloy tayo. I-sacrifice of praise. Offering yun and worship. Amen? Kaparte yan sa God's providence na binigay ng Diyos para sa atin. That's why in Christmas, you have to give and share your blessing. That's a part of divine providence binigyan ng Diyos sa inyo. Eh, lalo ka nagbibigay, lalo ka pagpapalain. Kaya una, ang Diyos nagbigay ng kanyang buong buhay. Pinanganak, buong buhay, binigay niya. Grabe. Tayo, nung nanganak, class pa ng mga hospital. Laki pa ng bayad natin. Pero ang Panginoon, Diyos hari sa mga hari. Saan sa pinanganak? Sa sabsaban ng kabayo. Baho ihi dagami. Doon sa pinanganak. Pero nang pinanganak siya, nakasmile ng Panginoon. Mga anghel sa langit, nagkatuwaan, nagpupuri, nagwalhati sa Diyos. Mas pinagpala tayo kaysa Panginoon nung siya'y pinanganak. Ngunit nang siya'y pinanganak, hanggang nangaral Ibanghilyo, binigyan kaligtasan, namatay siya. Ngayon, tayo ang nagtagamtam ng pagpapala, sakripisyo ng ating mahal na Panginoon. He give us love, hope, and joy, and peace, goodwill toward man on the earth. Nagbigay siya sa atin. Kapayapaan. Give peace to earth. Goodwill toward man. Great joy. Ang kagalakan at itanggapan ngayon. Tayo ang nagtatamasa ng paghirap ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung mayroon kang pagpapala, huwag mong ipagkait. Huwag mong ipagdalo. Ibigay mo yan sa gawain ng Diyos at mangbigay ka rin sa iyong kapwa. Palakpakan natin ang Panginoon. Everybody say praise the Lord. Nabasa na ba itong Lucas? Nabasa na? Sa Amerika, sa United States, di ba pag sa United States, grabe sila mag-Thanksgiving. Ang Thanksgiving sa Amerika is historically
a day of praise. Sila, ang Thanksgiving sa buong Amerika is historically a day. Adlaw yan, the day of praise. Araw na lang pagpupuri and give thanks to God for all the blessing na tanggap nila sa buong taon. And hinihingi na sa Panginoon to heal the nation's wounds. Para hingiin nila sa masama sa pasalamat, nagpupuri sa Diyos sa lahat ng pagpapala tanggap na sa Amerika. At humihingi sa Panginoon nga i-heal, pagalingin ang wounds ng nation na sa Amerika. Mawala yung problema, kaguluhan, lahat, the wounds, the problems of the country Amerika, mawala. Kaya sama-sama sila nagpasalamat, nagpupuri sa Diyos. It was also a national or penitence to humbly repent to our sinfulness and selfness. Ibig sabihin, adlaw din yun ng national penitence. Anong penitence? Ay araw ng pagsisisi ng kailang mga kasalanan upang sila maging humble, magpakumbaba ulit sila sa harapan ng ating Panginoon. Repent for our sinfulness. Pagsisisi sa lahat nating nagawang mga kasalanan at selfishness. Yung ating pagkambakas sarili, ating pagdadalo, yung ating pag-aijay-jahon, ating pag-aiju-ijuhon, yun ang selfishness. Kaya pag magpasalamat ka sa Diyos, mga minimal, is that is a national penitence nila. Penitence meaning paghinulsol, pagsisisi, to humbly, upang sila magkaroon ng humbleness. Mawala yung pride, mawala yung arrogancy, mawala yung mga ego, mawala, to become humble, repent for our sinfulness. Naghinulsol sila, nagsisisi sa lahat na nagawang makasalanan at silang pagkamakasarili. Dalo ba dalo? Kaya, ang pagbibigay, open-hearted ka, you are generous and liberal, lalo ka pagpapalain ng Diyos. Hindi magpalagpak. Ha? Eh, sabi ng Biblia, 1 Thessalonians, chapter 5, verse 18, pakibasa. In Psalms 107, verse 1. O sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 5, ang talata ay 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Palagpakan natin Diyos. Ha? Ano? Tingnan niyo yung bersikulo. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. And everything give thanks, for that is the will of God. Ang pagpapasalamat pala sa lahat ng bagay, in all things that we have, ay kalooban ng Diyos. And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kaya kung hindi ka marunong magpasalamat, hindi ka muna sunod ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen? No? And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kaya ngayon, nagpasalamat na tayo. Mamaya, ang mga children's squad, magpasalamat. Mga parents, bukas, magpasalamat ulit tayo. Year-end Thanksgiving natin, lahat, hindi lamang mga preachers, beloved workers, hindi lamang mga finest, youth, singles, adults, at wala na labot children's squad, kaya tapos naman sila. Lahat, na kapatiran, kay kabubuton sa Diyos ang pagpapasalamat. Join us tomorrow. Magbigay tayo pasalamat. Sabi niya, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kaya, pag pumunta ka rito, kasama ka sa pagpasalamat. In a whole. Then, sige mo pagbala na pagpasalamat, pag-join us, siyempre, magdala ka ng iyong food. Amen? Magdala ka ng pagkain, magdala ka ng iyong pamaskong handog, regalo. Iba ng yamid man. Sabi yo, kita ko
Makita ra ba na sa kamera, nangyamid ka. Papasalamat, tanan, lahat ng bagay, magpasalamat. Pasalamatan kay for this is the will of God. In Christ, si iba naman, hindi ko mag-attend ng Thanksgiving kaya wala ko dala. Maulaw ko, ay ko dala. Bakit? Yung lawas mo, hindi mo dala? Amen? Yung presensya mo, hindi mo dala? Kasi nagpasalamat tayo eh. Una mong idalhin ang presensya katawan mo para magbigay ka pasalamat. Then ang pasalamat, devotion, sacrifices of praise, thanksgiving, an offering, as act of worship. Kahit wala kang dalang pagkain. Pero siyempre, pinagpala man ka, hindi man pwede nga pumunta ka rito, wala kang dalang pagkain. Amen? Amen. May dala ka pang regalo. Siyempre, marami kang regaluhan. Ako, kaya hindi nyo na ako regaluhan, okay na sa akin. Regaluhan nyo lang, beloved ba ko, mga anak. Ako, ayaw na. Mga worker, pwede sa regaluhan nyo. Ako na, awan ko na ako regaluhan. Kaya maulaw ako. Amen. Sapat na sa akin, nakita ta kayo na nagpapasalamat kayo sa Diyos. Nagkaisa kayo sa gawain. Mga minamahal, sabi nga ang Biblia, hindi ko na kailangan ang handog ng sanlibutan. Pag sanlibutan, hindi ko kailangan handog siya. Pero kung Kristiyano, tanggapin ko yun. Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Kasi marami magpasalamat eh. Mga sounding team, kasama sila. Mga martial, kasama sila. Kasi yung nagbuo ng staff sa church, kasama tayo sa tagumpay. Pinagpala yung ating 33rd church anniversary. To God be the glory. Sabi nga ni beloved Minister James, praise the Lord. Jesus Crusade International Cagayan de Oro Station. Bunga ng prayer ang ating dearly beloved pastor, ang belastan pastor. Kaya sabi niya, God bless you so much, beloved workers, beloved preachers, brethren, we are so blessed. Totoo naman, hindi tayo maging ganito kung hindi dahil sa panalangin ng tao na Diyos. Okay, don't forget, if you stand in the pulpit, mag-preach o mag-testify, don't forget, hindi dahil sa ating prayer, pinagpala tayo, hindi. Dahil sa unang prayer, noon pa man, naka-built-in na, kahit wala na ang ating mahal na pastor, nasa langit na, dyan pa rin naka-built-in ang anointing power prayer nila sa church. Eh si Prophet Eliseo, wala na, patay na, bukog na lang. Sa lubnganan po nilubog yung taong patay, nabuhay pa. Ibig sabihin, hindi na wala ang kapangyarihan, anointing prayer is bring sweet savor sa langit, sa pagpupuri para sa iglesia. Kaya, maging ingrato po tayo, hindi natin lagyan ng unang prayer ng ating beloved parents in the Lord. Nakita naman natin their sacrifices, their dedication and sincerity and love for the Lord, for the soul sa iglesia. Nakita natin. Hindi natin pwede baliwala yun. The salutation, ang tawag yan, greeting, salutation po yun. Salutation meaning is the high respect of honor, acknowledgement, recognition. That's why ginasabi natin yan. Always give double honor, respect. We remember and cherish the blessed memory. The Bible say in Psalms 112 verse 6, blessed is the memory of the righteous. Hindi po pwede makalimutan. Blessed is the memory of the righteous. Yung mga matuwid na tao ay bulahan ang ilang mga alaala. Si Maria Magdalena, isang bagay lang ginawa, binuo siyang pinakamabangong perfume sa tiil, paa ng Panginoon. Din ang buhok niyang pinunas. Anong sabi ng Biblia? Ang ginawa ng babaeng ito, saan man marating ang ebanghelyo, hindi pwede makalimutan. It brings in remembrance the work, the doing of this woman.
Simpleng isang bagay lang ginawa ni Maria Magdalena ng kakatwiran. Binuhos ang pinakamabangong perfume box of alabaster, ointment, binuhos sa paa ng Panginoon, ang pinunas buhok. Sabi ng Pariseo, bakit? Inusik-usikan lang ng babae, napakamahal na perfume. Tinapo lang sa paa ng Panginoon. Sabi niya, huwag mong pigilan ang ginawa ng babae. Dahil sa lahat ng ginawa niya, itong pinaka-the best na ginawa niya. It is for preparing for my burial. Kaya wherever the gospel bring throughout the world, the work of this woman, it should be in remembrance. Hindi makalimutan yung ginawang kabutihan, katwiran ng mga lingkod ng Diyos para sa Panginoon. Hindi natin makalimutan. Kaya pinagpala tayo. Bakit? We know how to honor. We know how to respect the man of God, our parents in the Lord, a beloved, blessed Almeida family. That's why, greetings to the beloved Almeida family. Greetings lang yun. Acknowledgement lang. Hindi naman siya sabi na ginigreet natin sila dito. Yun ang mali. Greetings only to the beloved Almeida family. Bising acknowledgement and recognition, kasi sila ngayon tumatayo, anak sila ng ating beloved parents in the Lord. To show respect and highly honor, salutation ang tawag po yun. Para maintindihan nyo, basta may mag-question ba? Dito nagpasalamat kami. Open-minded kayo sa CDO. Glory to God lang. Naunawaan yung bawat sistema natin. Kaya that's why the blessing pour out always in our heart, in our heart. Ang blessing binubuhos. Bakit? Marunong tayong magpakumbaba. Marunong tayong magpasakop. Marunong tayong sumunod. Marunong tayong rumispito. Marunong tayong mag-honor. Kahit may mga kailangan tayo, marami tayong pagkukulang. But we know how to respect and we know how to honor and respect. Kaya marunong tayong sumunod, pagpakumbaba. Kaya ang Diyos ang pagpapala, binubuhos pa rin sa atin. Kaya importanteng pagsunod, pagpasakop, pagpakumbaba. Amerika Thanksgiving, o of penitence, pagsisisi nila to humbly. Kaya ang pagsuspusong pagpakumbaba, pagsisisi sila taning pagkakasala, ay it brings you humble. Para magpakumbaba ka, marunong ka tumanggap ng mali, marunong ka magsisi, para marunong ka magpakumbaba. Para ano? The blessing will follow you. Yan po ang ugali ng Diyos. Mapagpakumbaba. Mapasalamatin. Psalms 107 verse 1, kaya hindi pag-ibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 107, ang talata ay 1. O magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti. Amen. Sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos. Dapat lang pala magpasalamat tayo. Amen? O mangagpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti. Give thanks to the Lord always, for He is good, and His mercy endureth forever. Huh? Ang Diyos mabuti. Kaya magpasalamat tayong lahat, kaya ang Diyos mabuti sa ating buhay. Kailan ba naging masama ang Diyos sa ating buhay? Kailan ba naging masama ang Diyos sa ating buhay? May naalala ba kayo naging masama ang Diyos sa buhay natin? Kaya tayo naging masama, ang Diyos mabuti pa rin. Ang Diyos mabait pa rin. Kaya dapat na tayo magpasalamat kaya ang Diyos mabuti. Mabait ang Diyos. Ang kanyang kagandahang loob, for His mercy endureth forever. Walang katapusan ang kanyang habang kagandang loob sa ating buhay. Kahit tayo nagkakamali, nagkasala, His mercy endureth forever. Hindi natin masukat ang kabutihan ng Diyos. Kaya sino tayo ng pasalamat sa Panginoon? Sa aming buhay, mga minamahal, I was so emotion. Dahil, kung ako lang yung tanungin,
Ang kumpanya lang to, mag-apply na ako ng resignation. Dahil mahirap ang buhay. Magagawa. Lalo'y nanguna. Wala kami pahinga. Ganyong task, iniwan sa aming balikat. Galing dito, punta pa yung Butuan, na Surigao. Maraming dapat ayusin, inahandol ang gawain, mahirap. Marami pang dapat ituturo sa kanila. Still, ginagawa namin gampanin namin kasi wala kami magawa eh. Ngayon, papuntahin naman gani kami sa Iloilo. May dapat din ayusin sa gawain sa Iloilo. Sa amin inatang yung task. Sino naman kami? May beloved wife, may pamilya, mga co-workers. Mahirap. Harapin mong bawat hamon, pagsubok sa buhay sa spiritual. Ako lang, pagod na ako eh. Kasi, senior citizen ang iyong banglingkod. Doon na buwan, ilang buwan na lang. Madadagdagan naman edad ko. Lobin ng Panginoon, buhay pa tayo, may kalakasan. Salamat! Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Ang kanyang kagandahang lupa ay magpakain. Hallelujah! Kaya pasalamatan natin ang Diyos sa araw ito. Hanggang ngayon dito pa rin tayo. The last Sunday of the month of December, year 2024, sama-sama pa rin tayo. Nagpupuri, sumasama, nagpasalamat sa Diyos. Kaya habang may panahon pa, may araw, huwag natin hintuin ang pagpapasalamat. Sama-sama tayo lahat magpasalamat. To give devotion, praise, and sacrifice, offering to our loving God. Dahil pinagpala tayo, is a part of God's providence that entrusted to us. Although we're not worthy, but the Lord make us worthy and deserve. Awitan natin. That's why sabi ng awit, ulitin natin, awit ng choir. Kita ang rason. We are the reason why He suffered and died. We are the reason why He gave His life. Sing it, hallelujah. Reaching through my sins, Salamat, Lord. Maraming salamat. Salamat, 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 salamat. Maraming salamat, Lord. A countless time of thanksgiving we offer to you, Lord. Thank you, Lord, for this spring of salvation. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. Nagdaman ka pasalamatan po rin. Kabutihan mo sa akin. Jesus. Because of love. Because of love. We are the reason.
He is my reason to live. My reason to live. Hallelujah! Jesus! He is our reason to live. Ang Panginoon ang dahilan kung bakit tayo nabuhay sa lupang ito. Mayroon buhay, hininga, pagpapala ng mawala sa Diyos. Kita ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. At tayo naman, kita naman ang dahilan, siya naman ang dahilan kung bakit nabuhay tayo sa lupang ito. Kaya pinagpala tayo ng Diyos. We belong to the true church of the living God. Our God is with us. And there is pastor, really, a man of God. Beloved son pastor, really. Sila po yung mga tao ng Diyos, pinagpala tayo. Totoo ang Biblia, ang bata pinanganak, and called his name Jesus, meaning Emmanuel. Ang Emmanuel is God with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Kasama palagi natin ang Panginoon. Saan tayo paroon, pupunta kasama natin ang Diyos. Di tayo pinabayaan. Sa problema, kasama natin ang Panginoon. Sa karamdaman, kasama natin ang Panginoon. Sa kahirapan, kasama ang Panginoon. Kabigatihan, kasama natin ang Panginoon. Sa lahat ng araw, panahon, kasama natin ang Diyos. Because He is Emmanuel. God is with us always. He will go before us. He's always there. He never leave us nor forsake us. And He never failed us. Mga minamahal, habang nadama pa natin ang presensya, thanksgiving is to give penitence, pagsisisi sa lahat nating sinfulness and selfishness, ating mga kasalanan at ang ating pagkamakasarili minsan. Kaya pagsisihan natin, itaas yung kamay. As we hold the bread and the wine, magsisi tayo sa lahat ng kasalanan. Kasamang pagpasalamat sa katapusan ng linggo ng tuwing 24. Binuo sa Diyos ang presensya at kapangyarihan sa atin. Pag tayo maging matatag sa sunod na taon, patawarin mo kami, Lord, sa lahat namin nagawang kasalanan. It's a part of thanksgiving in our life because You bless us with all provision. Kaya forgive us, Lord. Patawarin mo kami sa tayo may kakasala, kamali. Sa lahat namin mga selfishness minsan, sa aming mga makasariling buhay. Patawarin mo kami. Create a heart of generous and liberal. We know how to share the blessing, provision that You give into us, especially to You, to the church, and to somebody in the church, in the household of faith. Bless us so much right now, my God, as we partake this bread, the symbol of Your broken body, and Your blood who shed from Your body for the cleansing and the remission of our sin, Lord. Alisin mo na yung mga hugaw sa mong kasingkasin. Ibilin mo na dito sa 2024, Lord. Para pagpasok ng 2025, malinis, putli na mong kasingkasin. Matatag na paglilingkod, Lord. Puno sa pagmamahal sa iyo. Puno ng pagpakumbaba. Malinis. Mayroong panampalatayang sapat at pagbibigay. So dalangin namin din, Pastor, in Jesus' name. Amen. Hawakan niyo yung bread, tinapay.
Natin tawakan ang tinapay. The symbol of the broken body of the Lord. And when he given thanks, he break it and said, "Take it. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." Atong kainin. Amen ba? Jesus, hallelujah. Hawakan natin yung ubas. The grave, the symbol of the blood of Christ. Who was our sins. After the same manner, he took the cup. When he was up, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as we open and drink it in remembrance of me." Himno natin. Jesus! Hallelujah! Jesus, hallelujah! 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 He was released from a prison. The responsibilities there. And it falls upon his head. And he walks with us step. The storms of those who cry out of his death. Sing it, hallelujah! On the way of suffering, like a lamb in the Messiah Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for me and me. Hallelujah! Hallelujah! Now the beat Panayon, damay na presensya. Mulay-mulayan ang kamatayan ng Cruz Calvary. We need to be revived. We need to be filled down the Spirit. We need anointing power of the Lord. Jesus! Sa krus naganap ang kanyang pasakit. Sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus, namatay siya upang tayo'y matubos. Langit ay nililisan niya dahil inibig niya tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang landas na pagdurusa. Hallelujah! Sing it, hallelujah! Panayon, puri Sa Kalbaryo, tunay tumigis upang tayo'y lumigis. Sa krus naganap ang kanyang pasakit. Sa landas Hallelujah! pagdurusa Sa upang tayo'y matubos. langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Inibig niya tayo. Ang landas na magdurusa
Nalandas ng pagdurusa na tinawag ni Jesus. Namatay siya upang tayo mabuhay. Langit ay nilisan niya dahil inibig niya tayo. Dahil inibig niya tayo, langit tinisan niya. Ang landas na pagdurusa ay laan sa Kalbaryo. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, maraming salamat, Lord. Karapat dapat kang pasalamatan. The day of Thanksgiving. Gratefulness to you, my God. Devotion, sacrifices of praise, an act of offering and worship. This is a part of your providence, blessing that you give into us. First of all, our salvation, our healing of our sickness, changes of life, blessing, financial, material. Hindi ba tapos mapasalamat sa iyo? Isa ngayon ang among pasalamat hanggang mamaya, hanggang bukas. Sunod pang araw, hanggang taon, hindi matapos-tapos ang pasalamat sa iyo. Dahil linigtas mo kami at pinagpapala. Habang napaiyak pa kayo't nadamang presensya, patuloy itaas yung kamay, patuloy magsumamo sa Diyos. At manalangin tayong lahat. Bigkasin nyo sa bibig nyo. Dahil katapusan ng linggo ngayon ng 2024 December, binuhos ng Diyos ang kanyang presensya sa atin. That is the sign of spiritual blessing to us. Upang if we face another year, tayo po'y may sapat na tatag, kalakasan, kagalakan, kasiyahan, harapin ang anumang hamon sunod na taon. Manatili tayong mapasalamatin, magpakumbaba, nagmamahal sa Diyos, nagpupuri, sumasamba, madagdagan mga ating pagkakaisa, pagbibigayan, pagtulungan, itaguyod ng gawain ng Diyos. That's a part of God's providence that bestowed upon us, my beloved brethren. Itaas yung kamay. O dakilang Diyos, Amang banal, sa matamis na pangalan mo, Panginoon, we praise you. We honor you. We love you. We worship you. My awesome God, my wonderful God. We're so grateful unto thee, Lord, to be your child and the one our Father in heaven, to be a part of this great congregation, yet to give us our beloved pastor, your in-time prophet, beloved parents, the Lord, and their blessed family. You open our heart and mind. You teach us, Lord, how to be humble and how to be sincere and obedient to you, my God. Thank you so much for all the provision that you imparted and given to us, trusted us, Lord, although we're not worthy, Lord. Thank you so much for this great spiritual blessing, for this year-end Sunday service, the month of December 2024, Lord. I hope and pray this coming year, mag-iba na tayong pagawin. Mag-isasiro. The blessing, multiple blessing will pour out to us, financially, physically, spiritually, in Jesus' name. Heal our sicknesses, Lord. Bless us, that good people of God, Lord. Patong kamay sa ulo nyo. Lahat tayo mag-rebuke
with all power authority. O Panginoon, babang kapangyarihan mo, Lord, to the person important, so beloved parents, Lord. I bind the power of darkness, demons, infirmity, the sickness and diseases. Cast out, touch out for their children. Bless their children. Heal the sins to be problem right now, my God. Bless them so much, militarily, financially, spiritually. Hallelujah. Revive their vice and their weakness, their life and their poverty, Lord. Bless them abundantly, my God. In Jesus' name, receive healing, receive right now, my God. In Jesus' name. Give him peace and joy, gladness, and serve you, my God. Jesus' name. Hallelujah. Palakpakan natin, Diyos man. Manindog tayo, taas yung kamay. Lukso tayo, uban ang singgit, tulog kami sa haleluya, may pagpasalamat. Hallelujah po sa Lord! Hallelujah po sa Lord! Hallelujah po sa Lord! Amen. Amin na mahal, maraming salamat. Nga sa 12 kabulan, dito pa rin tayo, pinagpapala, gipanghawakan ng ating Panginoon. Kailangan tayo binigo, kaya we pray at tayo po'y maging matatag, magtulungan. Sabi pa ng Chinese, yung 2025 daw is the year of a snake. Pero sa atin, yung Kristiyano, ang 2025 is the year of Jubilee. Jubilee ito para sa atin, kadaugan, pagpapala, kasiyahan, tagumpay ito para sa atin ang 2025 year. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na pagkakang. So, hindi na magtagal, kukuha tayo natin mga special love offerings. Papalain mo, Lord, kapatiran, patuloy na bibigay. From their heart, their special love offering to the church, Lord. Bless them so much, my God. Pagpalain mo sila, return the blessing to them, Lord. To the first leading from my pastor, in Jesus' name. Of your goodness and your love, be kindness, and I know your grace is giving me life, giving me life. And I see your favor over me. I'm grateful, and I know my Savior is giving me life, giving me life. Exceedingly life, abundantly overflow, more than I can dream. You're giving me life. I think of your goodness and your love, be kindness, and I know your grace is giving me life, giving me life. And I see your favor over me. I'm grateful, and I know my Savior is giving me life, giving me life. Life, exceedingly life, abundantly overflowing, overwhelming, more than I can dream. You're giving me life. I've got a best life now, living the best life now. I've got a best life now. Oh, Jesus, I'm loving you. I've got a best life now, living the best life. It's all because of you. I've got a best life now. Oh, Jesus, I'm loving you. Living the best life now. I've got a best life now. Oh, Jesus, I'm loving you. Amen. Mga minamahal,
Mga ruling pa bang choir? Uma naman Thanksgiving. Hindi na mga ruling, diretso na tatindog para sa ating pledges for the 50th next year anniversary. Amen. Mayroon kayong Thanksgiving mga Chelesqua. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Minyas. Mga minamahal, tayo po ay magkaisang manalangin. Salamat sa ating nakilang Diyos. Opo, mahal na Panginoon, Diyos sa mapangyarihan sa lahat, sa matamis sa pangalan mo, ang pinakamahal na Panginoong Isus, sa pagdalangin ng aming ginagalang at minamahal na Pastor, beloved Evangelist, Estrada Almeida, kami mahal na Panginoon, lubos salamat sa iyo sa araw na ito na kami yung tinipon upang sambahin ka, papurihan, mahal na Panginoon, salamat sa uling Sunday service, mahal na Panginoon, sa taong 2024 na kami mong pinagkaisa, mahal na Panginoon, sa pagpupuri sa iyo, mahal, salamat sa buong biyaya, pagpapala na binuhos mo sa buong taon, mahal na Panginoon. Yes, Salamat, mahal na Panginoon, sa iyo na sa lagi mong pag-iingat sa amin, mahal na Panginoon, sa patuloy na paglingkod sa iyo, mahal na Panginoon, at kami dumadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, na patuloy mong ipagkaloob, ipadama sa amin matamis sa presensya, mahal na Panginoon, na patuloy mo kaming panghawakan, mahal na Panginoon, bawat isa sa amin, sa susunod na taon, mahal na Panginoon, kami ang patuloy panghawakan,
tatagin, mahal na Panginoon, sa patuloy na Yes. paglingkod sa iyong mahal na Panginoon, dahil ikaw lamang ang bigay kalakasan sa amin, mahal na Panginoon. Sa iyo lamang po kami umaasa, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot na langin, so nadalangin ng mga pastor sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. So, next Wednesday, January 1, dapat mo simba.